maawit at papuring iaalay. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, maraming pong salamat muli sa problema ito na naririto kami upang muli magpuri at magpasalamat sa iyo sa pamagitan ng mga awitin. Kaya dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang mauna sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang aming puso at isip, Panginoon. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga kaisipan upang maibigay namin, Panginoon, sa iyo ang narapat na pagsamba sa umagang ito. Iwaksin niyo rin po, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa mga oras ito upang maging maayos ang aming worship service, Panginoon, hanggang sa matapos ito. At ang salita mo, Panginoon, na mahahayag sa umagang ito, dalangin namin na ito'y aming mapanghawakan, Panginoon, sapagkat ang iyong salita lamang, Panginoon, ang narapat na aming panghawakan sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya naway ito'y aming maisabuhay, Panginoon, at dulutan ng aral ng bawat isa. Kaya, Panginoon, binabalik po namin sa iyo ang pinakamatamis na pupulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri po sa ating Panginoon sa umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Patuloy tayo magpuri sa ating Panginoon sa umagang ito. Sa pagsamba natin sa ating Panginoon ay ialay natin ng buong puso po. At namnamin natin ang mga awiting ito ng buong puso. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe, something that's so pure. I will bless your heart, bless your heart, breathe. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the tears I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, King of Elmsworth. King of endless world, and no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, though I'm weak and
all about you. And it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord. Worship when it's all about you. And it's all about you. Last time, let's all sing our hearts out. Lord, for the things I've made. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. And it's all about you. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. Patuloy tayo magpuri sa ating Panginoon. Pag tayo mahiyang pumalakpak at ibigay na sa ating Panginoon ang best sa Kanya. Amen? Amen. Oh, true. It's impossible with God. To you, I can do anything. I can do this. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Wala imposible sa ating Panginoon. I can Open. Strongholds and broken. I am Living by faith. Nothing is impossible. I say I'm not gonna live. I'm gonna live by what I pray all the time. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. You can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open. All strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe. I believe in you. I believe. I believe, 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 I believe in you. Oh, to you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe.
you first. Was that all I need? I have it all I am to you. All to you. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. You're always, always there. We're always, always there. We are. And everywhere your grace abounds. Believe in me. You'll never ever change. Never ever change. Yesterday, today, the same. Forever to forever. No, it's no way. Oh, one way. One way. Jesus, you're the only one that I believe for. One way. Jesus, you're the only one that I believe for. Oh, you're the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Oh, you're the way. And you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Oh, one way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. Amen. Siya nga, Panginoon, we live by faith and not by sight, Panginoon. And truly, we are safe with you, Panginoon. Under your grace and mercy, Panginoon, we live by you, Panginoon. We feel the safetyness, Panginoon, with your presence. May we feel your presence sa kalagitnaan namin ngayon, Panginoon. May we sing our hearts out sa ating Panginoon. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your power of love, where my heart is safely undone. Speak to us, Lord. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Siya nga, Panginoon, speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you.
is in your name, forever saved, forever saved, forever saved. For you will never fall, you will never fall. Let's sing, church. I'll always reaching out. My weakness covered by your strength. And we are found, and I am found forever. Oh, you are never fall away. Always reaching out to save my weakness, covered by your strength. And we are found forever safe. Oh, let's sing, church. I found my siya nga, Panginoon, when my soul is anchored sa inyo lamang, Panginoon. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Siya, Panginoon, we are forever safe within your presence. To you be all the glory and honor and praise and only, Panginoon. Amen and amen. Sa ating lahat. At andyan na po yung ating ayan. So last Sunday, God's unshakable promise. The last passage from chapter 6. And balikan natin yung final challenge. No? Choose one commitment, tell one person your anchored hope, take one initiative in mission or service or both, because your hope compels you. No? Because your hope compels you. Ayan. At patuloy ang exhortation and encouragement ng sumulat ng Book of Hebrews dito, because ang mga mananampalataya during that time ay na-tempt na bumalik sa dati nilang, belief.
Judaism or legalism. Yan. By Mosaic law, the way them to be saved. But makikita natin dito, makita nila na yung Mosaic law, o prior to the Mosaic law, ay it's a foreshadow. Itong message natin after this, no? Towards or directing to Christ, no? That is the one promised, the superior, pinakamataas, pinakadakila, no? Sa lahat. At hindi si Abraham, si Melchizedek. By the way, si Melchizedek, nabanggit na natin last Sunday. He was the foreshadow of the Son of God, no? Because he was no genealogy, no father nor mother, no, and mother. So, kaya this chapter 7 still in connection to the last message, ay Christ, the perfect, permanent, and eternal high priest, King of peace. Yan, makikita po natin through the order of Melchizedek. Yan. Sa chapter, I think, 15 or 14, verses 18 to 20. Mababasa po natin doon na biglang nandun si Melchizedek. No? At after, the context of this is after Abraham won the battle, no? So yung mga spoils, kasi in ancient time, after their battles, no, kinukuha nila yung mga, sinasamsam nila yung mga bagay na pwede nilang pakinabangan. During that time, mga gold, silver is lang, no, common lang. It's not a big or huge thing, no, na nowadays napakamahal, napakahalaga. Pero during that time, yon. So, and then afterwards, Abraham went to Melchizedek, no, to offer a tithe. Yung tithe, mamaya makita nyo na hindi po from Mosaic law yan. Hindi yan mula sa kautusan. Prior to the Mosaic law, sabi Mosaic law po, yan po ay a law given to Moses, no, by God. And it was given because of God's chosen nations' transgressions. Pag sabing transgressions, pagsuway, pagsalansang, pagkakasala. Okay? So, yun po yun. Kaya hindi siya basis for salvation. Okay? Binigay yan so that the chosen nation by God is to be obedient, no? Not transgressors. So, yun po. Kaya dito, sa passage na ito, chapter 7, verse 1 to 10, papakita na si Kristo. Hindi si Melchizedek. Kristo is far greater than Melchizedek, though he was the foreshadow of Christ, the Son of God. But Christ, indeed, the perfect, permanent, and eternal high priest and King of peace. Because of the name Melchizedek, meaning and he was the king of Salem. No? Salem means peace. Yan. So, let's start with a true story. Mahilig tayo sa mga true story. Okay? At praise be to God pala sa ating mga music ministers. At alam mo ba, salamat ako sa Panginoon kasi balik na naman si Abu sa kanyang ROTC. So, kasi, anyway, sabihin, may possibility na diskarel ako sa pagbalik ko dito, no? At, praise be to God, wala namang nangyayari. Kaya, I'm grateful na God protects me and, nakakaabot tayo sa oras. Kaya lang medyo tayo sa, pag-prepare. So, please pray for me and,
si Abby na mas mapaaga pa kami dito para kasi pag-prepare ng OBS. So, and then, yeah, yesterday pala, no? Kinabit natin yung CCTV, last CCTV sa labas. And then, actually, yung TV rin po, no? Through Brother Vito and with the help of Brother Abu and Brother Benjo, bago na po yung TV natin. Kaya lang kagabi itong nasa harap po natin, kita pa, mas malaki na po siya. Kaya lang yung ating laptop na nandoon, hindi gumana. Tinesting na nga namin kagabi. Gumana naman eh. But that's it. Di talaga natin pwedeng magamit kahit anong kusa kanina. But anyway, kaya nga dinirekta natin dito. So Lord willing, maayos ng isang laptop. Actually, yun po ang iiwan natin dito sa church. No, para magamit ng treasurer o secretary sa mga reports and other church matters. No? So, yun po. Pag-pray niyo po na gumana. Ayos naman yan eh. At pinalitan lang po yung yung casing ng LCD saka yung kaha. So anyway, ganun talaga. Let's go back to our message. So, in 2019, may isang pastor na bumisita sa Jerusalem. By the way, sayang, matutupad na sana na kami, ni Sis Ai ay makapunta sa Jerusalem. Kailan ba yun? Last year, no? Nabanggit ko ito, testimony namin ito. Kaya kami makapunta na dahil may sumagot ng kalahati. Alam niyo naman magkano ang doon, magagastos. Pero praise be to God, for the sake na may makasama sila, sinama kami, pero sagot nila yung kalahati. So, laking kabawasan niya, malaking tulong. At matutupad na sana yung aking, one of my dreams, yung first country na nais kong puntahan. No? Second lang po yung Japan. Ito nga po yung Israel, specifically sa Jerusalem. Kaya lang, pahamak itong mga Hamas, no? Bigla na lang pumunta sa Israel o sa isang lugar doon at pinagpapatay kung sino man mga tao doon during the time ng may gatherings. So, nahinto. At alam niyo naman, yung istorya ngayon, tuloy pa rin, bagamat ceasefire. So, ganun po man, sabi dito, he was deeply moved. Nakita niya yung mga temples, ancient temple. But he realized something profound. Wala na siyang makitang priest, o high priest, doon sa mga lugar na yon. Of course, probably lang yun mga tourist attractions. So, no sacrifices being offered. So, alam niyo iyan ang isa sa mga pangarap ng mga nangangaral ng salita ng Panginoon. Kasi, pinapangaral mo ang Biblia tapos talagang gusto mong yung actuality, the reality, na principle of actuality na ultimo, ikaw mismo, naroon ka physically. So, kaya, mapalad itong pastor na ito. Kaya sabi niya, buti na lang, alam niya yung istorya tungkol sa Book of Hebrews. At specifically sa ating Panginoon Kristo, because the great high priest already offered the final sacrifice. Once and for all. Minsan at para sa lahat. Hindi pa na natatapos Kaya yung doctrine ng election and being safe and safe is by believing the redemptive purpose of Christ on the cross. And He was not stayed on that place, We all know He was resurrected. Yeah. Yan. So the author of Hebrews knew his audience. Ito nga po yung binagit ko kanina. Yung mga Jewish believers, they were tempted to return to their old rituals. So in this passage, he brings up an ancient yet mysterious
figure. His name was Melchizedek. Melchizedek. To show that Christ's priesthood is far greater than any human priesthood. Alam niyo po ba tayo mga priest? Ha? Ha? Mga saserdote nowadays? Ha? Ano ba ang nature or function ng isang priest during the ancient times? Ancient time. Mediator, no? Tagapamagitan between God and men. Kaya mayroong tawag sa atin na priesthood of the believers. Priesthood of the believers. And we are that kind of calling. Yeah? So, namamagitan tayo sa mga tao, specifically sa mga hindi manampalataya, and we share the gospel of the Lord Jesus Christ so that pag kanila itong narinig at tinanggap, sinampalatayanan, they will become sons of God or children of God. So, Tagalog version po yan. So, basahin nyo lang po yan sa ating GC. And by the way, may nga pala, no? Alam ng mayakda ng Hebreo ang kanyang mga tagapakinig. Ang mga manampalatayang Hudyo ay natutuksong bumalik sa mga lumang ritual, no, o seremonyas. Kaya sa mga talatang ito, ibinalita niya ang isang sinauna, ngunit misteryosong figura. Yan, si Melchizedek, upang ipakita na ang pagkasaserdote ni Kristo ay higit na dakila kaysa alinmang pagkasaserdote ng tao. Okay? So, kaya nga, ang aking proposition dito is, because Christ is the perfect, permanent, and eternal high priest after the order of Melchizedek, the foreshadow of the Son of God, believers must fully trust, buo ang pagtitiwala, the half, north 99.9%. Hindi pa rin po buo yan, ha? So, dapat 100% in His eternal priesthood. Siya lamang po yun. At siya po ngayon ay nasa kanang trono ng ating Panginoon Jesucristo. For their salvation, for our salvation, intercession, yan. Isa rin yan sa part natin. Nag-intercede tayo before God. To all men. And sanctification, pinapaging banal o pagpapakabanal. So dahil si Kristo ay perpekto, permanente at walang hanggang mataas na saserdote ay sa kayusan ni Melchizedek, ang mga manampalataya dapat naganap na magtiwala sa kanyang walang hanggang pagkasaserdote para sa kanilang kaligtasan, pamamagitan at pagpapakabanal. Kaya nga, let's reflect on this interrogative question or statement. If Jesus Christ, our perfect, permanent, eternal high priest, what makes His priesthood superior? No? Kung maalala nyo, sa chapter 1 pa lamang, pinapakita doon yung superiority ni Christ. No? Versus Moses. No? And ito po yung tema, nagpapatuloy. Pinapakita dito na si Kristo lamang. Wala nang iba. No? And what makes His priesthood superior and how does this truth transform our Christian living today? So malaking bagay po ito, mga kapatid, kaibigan, no, to transform our lives, no, in our Christian living, or Christianity, para makita natin yung tunay na path, yung one way towards Christ. Kaya pag kumanta tayo ng one way, Jesus, talagang nasa puso natin ang mga katagang iyon. It's not only the way, is the truth and the life. John 14:6. So, kaya nga, makita natin that Jesus Christ is the superior, no? The eternal high priest. Kaya nga, for this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High, who met Abraham as he was returning from the slaughter of the kings. Slaughter ang ginamit na word, no? Hindi ito. Parang kinatay, sa Tagalog yan. Kinatay ng mga hari.
at blessed him. So kaya, ito yung mga, hindi makakakita ng mga Marcionist. Alam niyo yung Marcionism? Na ang view nila, kasi sa Old Testament, mamamatay tao yung Diyos. Evil ang Diyos. Hindi na makita yung great plan ng Panginoon patungo kay Kristo. Kailangan niyang magawa yun. And do not question the power and the plan of God. And yan din ang sinasabi sa atin ng Panginoon. What is said in the Bible, in His words, believe. Maniwala ka. Magtiwala ka. So, to whom also Abraham apportioned a tenth. Kita nyo? Ito yung tithe of all the spoils. Ito yung mga kinulimbat. Sabihin, hindi ko na, sorry. Kasi usually ganun ang yung pag natalo nila yung mga kaharian, yung mga bagay na pakikinabangan nila, it's parang gesture of, we won. Yan parang rewards nila. Pero may times din na sinasabihan sila ng Panginoon na huwag niyong kukunin yan. Wala kayong kukunin. O kaya, itong bagay na ito, huwag niyong kukunin. Naalala niyo yung kwento ni Achan? Si Joshua, umiiyak siya sa Panginoon, natatalo sila. 36 na natamamatay sa kanila. Kaya, lumapit siya sa Panginoon, anong nangyayari? Sabi niyo, mananalo kami, makukubkob namin, mapupunta namin, maapakan namin ang promised land. But what happened? So, sabi ng Panginoon, tipunin mo ang iyong mga sanasakupan. So, to make the long story short, hanggang sa umabot sa pinakasalari, umamin, ayun kaganda naman, umamin. Maganda talaga umaamin. Bagamat in Achan's sin, o sins, pinakita ng Panginoon yung kanyang justice. Na kailangan mangyari ito. Maubos kayong lahat. Even your maidservants, lahat ng belongs to you. Pati yung mga ari-arian niya, sinunog silang lahat. To give a great example of disobedience, that everyone do not disobey God. What He said must be fulfilled. Okay? So, sino si Melchizedek? To whom also Abraham apportioned the tenth of all the spoils, was first of all, by translation of his name, King of Righteousness. And then also, King of Salem, which means peace. Kaya siya din po ay King of Peace. And these are, one of the characteristics of nature ni Christ. Tama? Pagkat sabi din kay Christ sa Isaiah, He was the Prince of Peace. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Pansinin nyo, nauna yung righteousness bago yung peace. May kahulugan po yan. So, which is King of Peace? So, without father, without mother. Ano yan? Putok sa buho? Sa Bible pala, may putok sa buho, no? Walang pinagmulan, walang wakas. Pero may pinapakita yan. Sabi nga, foreshadowing. No? So, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, He remains a priest perpetually or eternally. Okay? So, pansinin niyo to. He was a priest. And a priest must have a genealogy. Di ba? Kahit nga ngayon sa atin, di ba? Yung Papa, yung mga RC, may genealogy yan. At recorded pa yan. No? At kung sino yung mga pinagsunod na mga panahon na naging pinuno ng Roman o RC. Kaya nga, ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at hari ng katastasang Diyos. Ang pabalik na si Abraham mula sa pagbuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at siya ay binasbasan nito. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng nasamsam. Take note kasampung bahagi ng lahat. No, walang piniling bagay. Teka, hindi ito kasama. Kaya parang siya sabi, gross ng lahat. No?
sa lahat ng labanan, mula sa labanan. At unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katuwiran, at dahil siya ay hari ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Walang nabanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan tulad ng anak ng Diyos. Siya'y pari magpakailanman. So, pinapakikita dito, no? Even, Jesus Christ, baka sabihin niya, di ba pinanganak si Jesus Christ mula sa, no? Pinapakita dito yung eternal position, no? Perpetual position ni Christ. He was God. Has no beginning nor end. Okay? So, pinapakita. He was the Son of God. So, to understand Christ's priesthood, so we must first understand His ancient priest king, whom Abraham met. So, si Melchizedek po ang tinutukoy dito, no? By the way, si Melchizedek ang reference, pero para mas maunawaan natin kung sino si Kristo, kailangan magpakita ng ganitong position o tao sa Biblia na walang pinagmulan. No? The person of Melchizedek, a mysterious but meaningful type. Yan. Ayun, nakikita pala dito yung no? Anyway. So, dito, the author summarizes the brief account of Melchizedek in Genesis 14:18 to 20. Yan yung po makikita, yung kwento, referring to giving of tithe of Abraham, then Melchizedek blessed him, and then this is the start of the name Melchizedek, na mababasa nyo. And Melchizedek, the king of Salem, brought out bread and wine. Now he was a priest of God Most High. Kita nyo? And he blessed him and said, Blessed be Abraham, God Most High, possessor in heaven of heaven and earth. Kaya sa dito, no, kita natin yung character and righteous and peaceful characteristic of the Lord Jesus Christ and through Melchizedek. Yan. Ayan po yung kahulugan. Kaya nga, sabi dito sa verse 20, nabanggit ko na yung kanina, verse 19, And blessed be God Most High, who has handed over your enemies to you, and He gave him a tenth of everything. Ano ba? Some suggest that Melchizedek was a pre-incarnate appearance of the Son of God. Pre-incarnate, sabihin, bago pa man, no? Na alam naman natin, Jesus Christ was the incarnated God. So, pinapakita na sa mga tao, sa mga Israelita, sa magiging mga Israelita, sa lahi ni Abraham, kung sino yung itinakdang maging hari, no? Tagapagligtas. Kaya, the pre-incarnate appearance of the Son of God or someone resembling the Son of God. So, Jesus, like Melchizedek, brings both righteousness and peace through His cross. Colossians 1:20. So, theologically, you cannot have peace. Ito po yung sasabi kanina, na bakit nauna yung righteousness before peace. Ito yon. You cannot have peace with God without first having the righteousness of God. Kata niyo po, pwede ba yung may peace ka pero wala kang katuwiran sa buhay? O hindi ka matuwid? May payapa kayang buhay, ganon? O mapayapa kaya ang buhay mo? Kailangan maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon before we receive His peace, spiritually speaking. Kaya yon. So, makita natin na magagamit natin sa pamumuhay, no? Don't seek righteousness and peace of mind before righteousness and peace with God. Ito ang isik natin. Ito yung hanapin natin, yung righteousness and peace with God. Hindi natin kayang makuha yan ng sarili lang natin. And through the promises of God, yan, if we stand before Him. Oh, but Melchizedek wasn't only righteous, he was unique in his
priesthood. He was unique. Talaga naman, sa buong Biblia, from Genesis to Revelation, walang katulad niya na, no? Walang genealogy. Walang genealogy. So, his continuity, yung pagpapatuloy, no, na without genealogy. Kaya dito, the writer simply means that his lineage is unknown. And sa Greek word na angenealogetos, it emphasizes typology, not literal absence, but eternal symbolism. Yan po yun. So, dahil gusto ng mga tao may makita, yan. Kaya, God uses symbols. So, meaning, His timeless priesthood points to the eternal priesthood of Christ. Kaya sabi natin kanina, yan po yung nagpo-point out towards Christ. Itong OT, o Old Covenant, ay sumasalamin, foreshadow of Christ. Kaya hindi dapat ma-abolish. This point is used symbolically as a parallel to Jesus Christ and His eternality. Kaya nga, Christ's priesthood doesn't depend on ancestry. Yung mga angkan-angkan. So, it depends on eternity. So, parang sinasabi dito, kami Hudyo. Pinili kami since then. Aming amang Abraham. So, kami lang ang karapat-dapat na tawaging anak ng Diyos. Ha? So, binali yan ng Panginoong Diyos sa magitan ni Kristo. Okay? Kaya, He died on the cross once and for all. For those who believe. When I believe for those connected to the Great Commission, for those who are disciples. And, kasi the last command yun eh. So, hindi pwedeng believer ka lang and not a disciple. So, parang sasabi, yun din yung towards discipleship, yung believing toward discipleship. Believers towards disciples. So, dapat, the end of our lives, we are disciples of Christ. Okay? Kasi, the kingdom of God, no, though it will be fulfilled, the kingdom of God entrusted to you, to me, will not be fulfilled. No? Okay? Tanda natin, we must be a good stewards. Mabuting katiwala ng Panginoon. Kaya nga mayroong parable of, no, na patungkol doon. So, having seen who He is, we move to what He signifies. So, nakita natin kung sino siya. So, kailangan natin makita yung mga significance nito. So, His connection, yan, foreshadowing Christ. Melchizedek. Yung pangalan niya, meaning of His name, and then the meaning of the place, no, kung saan siya hari. And Melchizedek, an ordinary man, take note, common or ordinary man lang po yan. Foreshadows Christ's royal and priestly roles. So Romans 5:14, parang katulad din ni Adam. No? Si Adam, the first Adam, and then Jesus was the second Adam. Sabi doon, sa Psalms, ito ang binanggit sa Psalms referring to the Melchizedek. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Actually, referring to Jesus Christ. Ang context nito ay si Melchizedek. Yan. So, and who is truly the King of righteousness and who brings true peace? Yan. Siya talaga yun, ang pinatutungkulan bakit merong Melchizedek. Bakit tayo narito? No? Bakit tayo yung naging mananampalataya? No? Sino ba ang pinatutungkulan sa atin? Tayo ba? Si pastor ba? Bakit tayo naging mananampalataya? Ang church ba? Ang LJFFC? Ang CBAP ba? Hindi.
those things were just an instrument. No? Lahat is because Christ or because of Christ. Lahat because of Christ. Kaya nga, it was the superior. No? The superiority of Christ. Kaya nga, like a shadow pointing to a greater reality, Melchizedek points to Christ's eternal priesthood. Points to Christ's eternal priesthood. And God uses symbols theologically in the OT. Ano? For the purpose of revelation. Para makita yung mga katotohanan, no? Spiritual truths sa bagong tipan from the Old Testament. Kaya hindi pwedeng may naniniwala kasi na no? New Testament lang siya. Hindi siya nagbabasa ng Old Testament. Matindi yun. Matindi yun. Meron yan. Meron ganyang pong belief. New Testament lang siya. Kasi nga bago na eh. Bakit pa luma? Kaya sabi sa kaya minsan na kailangan natin talaga mag-aral eh. No? Out of context. Parang yung kilala ko na no? Hindi siya naniniwala sa church planting. Gusto niya church building. No? Mantala ang church planting, ang heart ng Panginoon kaysa building itself, construction. No. Church planting is the most heart of God. Reaching out people for Christ yan eh. Wala pa nga sa mission. Alam ba yung pag sinabing mission? Ang church planting is not a mission based from the Kairos na aking inatinan ngayon na kurso. No? Pag sinabing mission is for the unreached people groups. Hindi pa nakakarinig ng salita at banghelo ni Kristo. That's part, yung church planting is the part of evangelism. Evangelism. So mission, wala pa talaga tayo doon. But we can be part of it if we will start praying. And we started praying na already. No? And Lord willing, we'll be part of giving. Para sa ganon, talagang naka-anchor tayo. Naalala niyo yung anchor? Naka-anchor tayo sa Great Commission that Christ gave, mandated to us. All believers, disciples of Christ. So, yan pag-pray natin. Lord willing, in the future, magkaroon tayo ng mga missionaries dito. No? Pupunta sa ibang lugar. Kung dito, sa Mindanao, mayroon pang mga unreached people groups doon. Hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. O sa labas ng bansa. So, now, observe how great this man was to whom Abraham, the patriarch, gave a tenth. No? The choicest spoils. And those indeed of the sons of Levi who received the priest office have a commandment in the law to collect a tenth from the people. No? Alam natin, itong mga Levites were appointed by God, no, to administer all the things in the temple or prior to that in the tabernacle. Yan, sila yung inatasan, mga siwa, manguna, no, sa panambahan, sa kung ano-ano mang mga bagay para sa pangaral ng salita ng Diyos. So, in our times, yung mga naglilingkod sa atin, they are the new Levites, the modern Levites. Yan. Kaya nga, yung mga tithes o tenth offerings, alam niyo po kung susundin natin yung Mosaic Law, hindi lang po 10%. Sabi ng mga Bible scholars, sa dami ng kailang mga human-made laws, so at least 23% ang kailangan giving. No? Ang kailangan giving. Kaya nga, hindi, ito, yung tenth or tithes, hindi ito Mosaic Law eh. Di ba? From the time of Abraham. Wala pa noon.
Wala pang mosaic law. Ang layo pa ng 1,000 years pa. So, kaya huwag tayong ma-offend na pag sinabing tithe. Kaya nga, I suggest na sa atin na heart giving na. No? Heart giving na ang ating term. But, papansin ko talagang laging nababagit ng ating mga worship beside dito is tithe. But, okay yun. Okay pa rin yun. Nagpapaalala lang na yun po yung ating basis. Basis. No? Alam po ba, hindi na nga, sabi nga si Sweeney last Sunday, hindi nakabase sa laki o liit ang pagbibigay. At di naman po dapat din, sabihin natin, kahit maliit, no, ay tatanggapin ng Panginoon. Pero, hindi naman nakabase sa tithes. Dapat, yun ang basis. Hindi ilalagay yan sa Biblia kung walang nais ang Panginoon ipakita sa atin. Ako niya po. Kaya pagdating sa Malakay, yung basis na yan, ang gagawin ng Panginoon, I will pour out, ibubuhos, hindi ilalagay, hindi, ano pa ba, iaabot, ibubuhos. Saan padadanin? Sa pinto. Sa pinto ba? Hindi. Kasi ilan lang ang pinto natin, no? Sa bintana. Bilangin niyo yung mga bintana. Doon pa sa taas. So, ibig sabihin, it's up to us, no? The requirement, just believe. Trust, no? To His promise. To His power. Yan. So, 6, but the one whose genealogy is not traced from them collected a tenth from Abraham and blessed the one who had the promises. But without any dispute, the lesser person is blessed by the greater. Nakita niyo? The lesser dyan ay si Abraham, the greater dyan ay si Melchizedek. Kung kukonect natin sa ating relationship, position, Christ is the greater and we are the lesser. Kaya niyo? If we give Him at least the tithe of Him, ang tithe po o tithes ay sa Panginoon yon. Di pa po tayo actually nagbibigay. No? We just obeying the Lord. Tama? Kasi sa Kanya yun eh. Kaya sabi pagdating sa New Testament, di ba? The more you give, the more you receive. Sabihin, we are challenging by God, no, to give more. Not materially, but more especially spiritually. Pag spiritual aspect yan, I do believe it follows the material aspect. Tama? Then you will see and you will receive His great promises. Tandaan niya mga kapatid. But many people today, nowadays, nakikita nila no, na parang tataya ka ng loto at pag tumama, malaki. Hindi po ganon. No? Hindi po ganon ang pagbibigay natin sa Panginoon. No? We give God our tithes because we love Him. We believe Him. No? And we trust Him. We trust Him. Yun po yun. No? And we want to be an obedient child o children of God. Sige, basahin lang po yung Tagalog sa inyong mga Bible. So how does this mysterious priest compare to Abraham, the father of faith? O, mong dinasama. Secondly, the priority of Melchizedek, a greater priest than Abraham. So, alam naman natin, hindi priest si Abraham, but pinapakita din dito yung pagiging mediator, ano tawag to? Yung tagapamagitan ni Abraham with God. So the writer now proves Melchizedek's greatness through Abraham's own response. So first, sub-point, the recognition by Abraham giving the tithe. Kita niyo yung Abraham recognized the higher authority, the superior authority before him. No? Tandaan po natin, bago nangyari ito,
alam na ni Abraham na siya ay pinili ng Diyos. Sa chapter 12, doon makikita yung calling ni Abraham. No? Kasi yun ang unang pagpapahayag ng misyon ng Panginoon. Hindi pa ho yung sa Great Commission. No? And prior to that, in Genesis, chapter 3:15. And then Abraham, the patriarch, gave, patriarch ko ay ito yung ama, no? Ng lahat ng mga bansa. Kaya siya tinawag na patriarch. O ama ng ni Isaac, Jacob, no? Yung mga sumunod na lahi. Gave a tenth of spoils to Melchizedek, acknowledging his superiority. No? Ano yan? Priest of the God Most High. So thus, giving a tithe signifies reverence, paggalang, lubos na paggalang, and recognition of higher authority. Kinikilala niya ang Diyos sa mamagitan ni Melchizedek. Okay? Parang sa context na yun, dadali natin dito, yung mga leaders natin, kinikilala natin ang Diyos sa pamamagitan nila. Okay? Because they are the one God-given authority to administer, to lead, and so on and so forth. Historically, yan, in ancient culture, tithes were given to kings or priests of higher status, no? Or status. Kalahin mo yun? Kaya, mga hari during that time at mga pari ay mayayaman. Pero alam mo ba, may nangyayari pa rin yung ganyan. Lalo yung mga priest, lalong yung mayaman. Kasi wala silang tax, tapos yung mga giving, sa kanila na pupunta. Sila na nag-decide. No? Gawin ko kaya dito? Mali yun eh, talaga naman. Kaya parang, ayun, no? Mahirap lang magsabi, naka-live tayo eh. So, kalulungkot, isipin, at they are the ones pa na pinakamarami, no? Sa buong mundo. But, praise be to God, no? He is the way, the truth, and the life. Okay? May kukwento sana ako eh, talagang na ano ko eh, witness ko. Theologically, spiritual maturity begins with recognizing Christ's superiority over all our possessions. Tandaan po natin ha, yung spiritual maturity, i-aim natin po yan mga kapatid. Kasi in anticipation of, darating sa ating buhay, to test us, everything. False teachers, false teachings, and yung mga future na hindi natin hawak, ang Diyos na may hawak. Kita na mo na, ano nangyayari sa ating paligid, di ba? Kaya nga, in this point, we observe that surpassing of the old by the new. So the Levitical receives, but Melchizedek surpasses. So the writer points out that the Levitical priests, descendants of Abraham, have a command to receive tithe. Abraham gave now a Melchizedek. Okay, so thirdly, third sub-point, blessing by Melchizedek. So yung pagbibigay ng grace sa kay Abraham. Sabi doon, the lesser is blessed by the greater. Christ blesses us with His spiritual blessings. Tandaan po natin yan, ha? Pero sometimes we ask and we, hingi tayo sa Panginoon. Nabigyan tayo ng blessings. Okay po yun. But spiritually speaking, we have already given by God through Christ. No? Sabi doon, all spiritual blessings. Sa Ephesians 1:3. Kaya, we are designed to be spiritually, not to grow, in maturity, spiritually. And then, you cannot bless others until you acknowledge, biblical principle natin. Hindi po tayo magpapala ng iba
until you acknowledge, hindi nyo makikilala ang source nito. So, pag ikaw ang maging channel of blessings ng Panginoon, what do you think? Siyempre, ikaw ang unang pinapapala. Bago ka maging pagpapala sa iba. Ganun po yun. And ikaw ay talagang nakaka-acknowledge, sabi yan. Alam mo na pinagmumulan nito ay ang Panginoon sa Kristo. So, last point. The perfection of Christ, sa verses 8 to 10. Ayan, tignan niyo lang po ha. Sabi doon, sa Tagalog naman, ang malibita na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay may kamatayan, ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Kaya masasabi natin, na maging si Levi na tumatanggap ng ikasampung bahagi, ang mga Levita, ay nagbigay rin ng isampung bahagi sa pagitan ni Abraham. Sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. So, third point, the perfection of Christ. Pinapakita dito. The fulfillment of Melchizedek's type. First, sabi dito, Christ's eternal priesthood. Christ's eternal priesthood. So, he lives contrast mortal priest who died. Sa Hebrews 7:24 to 25. The next mga passage nito. Ang ibig sabihin niyan, si Kristo ay namagitan at hindi siya huminto. Nagpapatuloy siyang namamagitan. And He is always at the right hand of God. Like a lighthouse. Ang lighthouse po, hindi nawawalan ng ilaw yan sa gabi. Kasi pag nawalan yan, walang silbi. Same thing with Christ. No? It always shines forever. Yeah, when your priest never dies, your hope never fades. And when our Lord Jesus Christ, our great high priest, eternal high priest, alam naman natin still, no? He is alive. So, second sub point, Christ's effective sacrifice, once and for all. Unlike repeated sacrifices, Christ offered Himself once and for all. So tandaan natin, wala nang dapat pang mag-offer ng kanyang buhay para sa ikaliligtas ng sino mang sasampalataya. Nagawa ng Panginoon. At si Kristo lamang po yan. And then, lastly, the perfection of Christ, the fulfillment of Melchizedek time, Christ empowering blessing, transforming believers. That's the thing that we can transform. One of the things na tayo po ay magbabago ng mga mananampalataya at babaguhin ng Panginoon. Yung total sanctification. So kaya na, let us live confidently, knowing our high priest, daily, our Lord Jesus Christ. So, kaya na, Melchizedek was a mysterious, but Christ is magnificent. Abraham honored Melchizedek, and we must adore, honor, sabihin niyo, si Christ. And the Levitical priest, ito po yung mga Levita, religious leaders died, but Christ lives forever. Kaya na, kapatid, let us apply this. Trust Christ as your only mediator, not rituals, not religion. Kaya ito, yung pagdalo natin sa tuwing Sunday or sa mga gawain ng Panginoon, let us not be our rituals. No religion. Gawin natin yan dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Dahil sa pagsunod natin sa Kanya. Binabalik natin ito ng sa pamamagitan ng pagsunod. Praise of Christ, eternal intercession. Kaya lagi tayong manalangin, mga kapatid. Hindi lagi ang ating sarili. Pati ng iba, lalo na hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon at Ebanghelyo niya. And lastly, testify, pagpatotoo of His perfect priesthood. Share this grace with others. Kaya napakalaga po na binabahagi natin sa Kristo.
Okay? Isa po nun, Evangelism Day tayo, tama? Lagi naman pinapaalala sa atin. No? Share your Christ to others. Isipin lagi natin yung kaluluwa ng mga tao. Huwag tayo maging makasarili. Na tayo lang pupunta sa langit. Tayo lang, lagi sa daming kwento. Ang pinakamalungkot na bahagi ng buhay natin after this life, yung pupunta tayo sa langit na tayo lang, mag-isa. Wala tayong nadala na kahit man lang naging part ka doon sa buhay ng taong yun, yung sa'yo natin sa lupa. Tama? Tama, tama. Tama. O kaya, sana makamahan ka ngayon. Para kumatid ka mamaya, ha? Sa Evangelism Day, ha? Otherwise, hindi ka tinamaan, hindi ka tama. So, kapatid, kailangan po, pagpalagi tayo ng Panginoon. Let us pray. Yes, Lord, salamat po ng marami. Bagamas medyo uncomfortable, but we all know we are here just to be in the presence of yours, O God, you. Salamat po, Panginoon, at lagi ko Diyos sa mga nahayag. Hindi siyang patuloy naming panghawakan at ibahagi sa una sa aming buhay at ibahagi sa iba. Dahil sa iyo pamahalang. Salamat po, Panginoong Yesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Medyo lakas ang mga bolis mo, sis Malo, ha? Panginoon, gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayon ang isang napakalaga aral mula sa Hebrew 7:2, kung saan si Abraham ay nagbigay ng unang bahagi ng lahat ng hari na si Melchizedek, hari ng katuwiran at hari ng Salem, na ibig sabihin ay hari ng kapayapaan. So number 1 po ay pagbibigay bilang pagsamba, giving as worship. Naibigay ni Abraham ay kapo, hindi ito dahil may kautusan pa siyang sinusunod, kundi dahil sa kanyang pasasalamat at pagkilala sa isang dakilang Diyos. Sa ganitong paraan, ang pagbibigay natin ngayon ay hindi lang tungkulin, kundi isang paraan ng pagsamba. When we give, we declare that God is Lord is our life, and that what we have comes from Him. So number 2 po, pagkilala sa mataas na otoridad, recognizing higher authority. Sa pagbibigay kay Melchizedek, kinilala ni Abraham ang kaharian at spiritual na otoridad ni Melchizedek, hari ng katuwiran at hari ng kapayapaan. Ganito rin dapat ang ating pananaw kay Kristo. Si Jesus ang tunay na hari at saserdote, ang ating pinakamataas na otoridad, at sa pamamagitan ng pagbibigay ay inihandog natin ang ating karangalan sa Kanya. So number 3 po, biyaya at pagpapala. Blessings comes from the Creator. Pagkatapos, binigay ni Abraham ang ikapo, pinagpala siya ng Melchizedek. May prinsipyo rito. Kapag tayo ay nagbibigay sa Diyos, sa pamamagitan ng simbahan ng ministeryo ng kawang-gawa, hindi lang material na bagay ang ibabalik sa atin. May spiritual na pagpapala, may biyaya, may patotoo na tayo ay kinikilala niya. So number 4 po, pagtanaw sa walang hanggang layunin, eternal perspective. Si Melchizedek ay inilarawan bilang walang simula ng mga araw at walang katapusan. Sa larawan ng walang hanggang pagkapari, pinapaalala nito sa atin na ang ating pagbibigay ay hindi lang para sa pansamantala, kundi bahagi ng mas malawak at walang hanggang layunin ng Diyos, ang kanyang kaharian. So number 5 po, mapagbigay ng puso, generous heart. Si Abraham ay hindi nagbibigay ng kaunti o tira-tira lang. Inialay niya ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang nakuha mula sa labanan. Naway maging ganun din ang ating puso, hindi nabibigay ng sobra-sobra lang, kundi nabibigay ng tapat, matuwid, sa pagbigay bilang tanda ng ating pagsamba sa Diyos at sa kanyang gawain. So bilang final challenge po sa bawat isa sa ating mga kapatid, pagnilayan natin kung ano ang motibasyon sa ating pagbibigay ngayon. Ito ba ay hindi obligasyon, hindi lang dahil sa isang pusong nagsasanib loob sa pagsamba sa Diyos. Naway ang bawat isa sa atin ay magbigay ng may kagalakan, may pagkilala sa otoridad ni Kristo, at may pananaw sa walang hanggang layunin ng kanyang kaharian. Let us give not out of conclusion
but out of worship, to honor him who is King of righteousness and King of truth. Tayo po yung Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa pagkakataon ito na muli kami ay nakapagbalik ng aming mga handog. Handog sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, turuan niyo po ang aming mga puso na magbigay sa inyo, Panginoon, ng tapat at upang makilala ang iyong kadakilaan, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang mga handog na ito ay magamit sa ikalalago ng iyong kaharian dito sa TV, maging sa fortune dito sa fortune, Panginoon. Kaya, nawa, Panginoon, maraming salamat sa iyong ikaw po, Panginoon, ang magpala sa mga nabigla sa iyo, Panginoon. Kaya, pinapalik ko namin sa iyo, ang papulit ko sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pay-pay na kayo. Wala talaga. Yan, ako magsasaang announcement. Yan, attendance po ng worship service, November 9, ang adult ay 27, ang children ay 12. At Sunday school po, ang adult ay 19. Sa prayer meeting naman po ng November 14, ang adult ay 15, ang children ay 10. Attendance ng children ministry, fortune ay 8, at sa buntong Hello. Yan. Attendance naman po sa music ministry ay 14. Ay, sorry. Prayer meeting po, November 21, 2025, Friday, 8 to 9 p.m. Ang presider ay si Sis Winnie Do at ang devotional message ay si Brother Conrado. Worship presider naman po sa November 23 ay si Sis Ay Conrado. Tapos ushers and morning greeters sa November 23, Sis Lorraine and Sis Winnie Do. Birthday! Oh, kaya pala di, ganyan eh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yung ano po, Cheerful Heart Giving po nung nakaraang November 9 ay 8,200. At patuloy po inanayaan ang mga kalalakihan sa kapitinapay ng buhay every Saturday, 5:30 p.m. to 6:45 p.m. Yan, patuloy po pinapasalamatan ang mga nagbibigay sa The Ministry of Biscuit at si Suspect po nagbigay po siya. Kaya dalangin natin na ang bawat isa ay makapagbigay ng bukas sa action. Ayan, ang family retreat po sa family retreat sa December 29, 30. Ano po? Yan, may price. Hulog-hulog na kayo ha. Wala pa rin Baka pag
pagdating na ano, ay, hindi na kami nasama kasi wala na. Ay. Parang alis na tayo sa kanya. Old covenant yan, old covenant. And discipleship, and training po mamaya. Yan po ang lahat na tumama. 4 yan, 4. Mamaya po pong 4. Depende po dito po sa 14 welcome. Invite someone to church. Okay. Wala na. Kung wala na po, ano dapat po tayo sa special namin friends. Mukhang wala tayong mga aftertaste. Dito lang ako. Wala tayong discipleship training and Sunday school, no? Ano pa project natin? Generator? Meron na po kayo mamaya ng Korean. Meron na. Meron pa rin yan? Oo, meron pa. Meron pa ba? Sorry. Hindi pa po nakapag-ano eh. Sir. Okay. So, FB Live pa rin tayo? Galing, ha? So, anyway. Sige. May sasabihin sana ako eh. Mamaya, after this, short lang talaga, ha? Huwag po muna kayong uwi, ha? Short lang. Pero wala tayong Sunday school o saglit lang. Hindi natin na-FB Live. So, yun lamang po at ano po ba ang ating announcement? Wala na. So, pasalamat tayo sa lahat. Ano ba? Basta, alam ng Panginoon yan. Sometimes, hindi ko nasasabi ha. Pasensya na kayo. Pero, alam naman ng Panginoon. So, let's all stand para maano na yung ating talaga nyo. Paano? Baka pinapakita na sa ating mag-aircon na tayo dito.